Walang takas sa magkahiwalay na operasyon sa Pampanga ang apat na Koreanong sangkot umano sa magkaibang estilo ng panloloko. Ang punteriya, mga nagbabakasyon at mga nagsasubscribe sa online streaming app. Nakatutok si John Consulta. Immigration, dumog, get down. Pagkabukas ng pinto sa target area, agad pinasok ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang unit na ito sa Pampanga. Tumambad sa mga operatiba ang nakabukas pang mga computer ng dalawang inarestong Koreano na ginagamit umano sa kanilang modus na fake travel agency. Itinimbre ito ng Department of Tourism dahil maraming Pilipino at dayuhang na biktima umano. Nagpapanggap nga sila na travel agency at nagtatawag sa kanilang mga biktima sa Korea upang alukin ng mga mabababang flights at mabababang rates ng mga hotels dito sa atin. May nakausap po tayong isang hotel sa Cebu at sinasabing may lumapag sa kanilang more than 30 Korean nationals na sa pagkakaakala nila ay may booking sila dito sa isang 5-star hotel. Ngunit nung chinek ng hotel ay wala pong naka-register na booking itong grupong ito. Sa hiwalay na operasyon sa Pampanga pa rin, arestado sa isang villa ang dalawa pang Koreano na sangkot naman umano sa pang-i-scam sa mga gustong mag-subscribe sa isang online streaming app. Isa sa kanila, leader umano ng scamming syndicate sa South Korea. Na kukumbinsihin nila itong magpadala ng pera or mag-subscribe kung saan ito ay walang totoong subscription doon sa sinasabi nilang application or movie streaming application. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng apat na inarestong Koreano na naharap sa summary deportation. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Matapos ang 3 taong delay dahil sa issue ng right-of-way, aarangkada na rin ang konstruksyon ng Ortigas Station ng Metro Manila Subway sa Pasig. Hahabulin naman ng Department of Public Works and Highways ang mga nasa likod ng bumagsak na tulay sa Isabela nitong Pebrero. Nakatutok si Joseph Moro. Nitong Pebrero, bumagsak dahil sa bigat ng dumaang truck ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Inihalimbawa ito ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address na mga di dapat tularan ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ginastusan ng taong bayan ng 1 bilyon. 10 taon tinayo. Nung binuksan, ilang araw pa lang, giba na agad. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, tapos na ang technical investigation nila sa tulay. Ang recommendations namin already is to file actually yung mga civil cases against yung mga what we feel na what we know na medyo may kulang sa paggagawa, let's say sa contractor o sa designer, and of course yung truck na nakasira. Ngayong linggo naman sasampahan ng reklamong sibil at kriminal ang driver ng truck. Tuloy naman ang pagbubungkal sa ilang magiging istasyon ng Metro Manila Subway tulad sa North Avenue, Quezon City na nasa 50% na ang nabubutas. Tumagos na mula Valenzuela Station papuntang kasunod nitong Quirino Station ang tunnel boring machine na nagbubutas ng lagusan. Gayon din sa Camp Aguinaldo Station. Ang Ortigas Avenue Station sa Pasig naman na 3 taon ang delayed ang konstruksyon masisimulan na. Naresolba na kasi sa wakas ang problema sa right-of-way ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon. Hopefully within the next few weeks, we will start construction already finally after 3 years since the groundbreaking. Kinumusta nila ni Pasig City Mayor Vico Soto ang isa sa 2 istasyon ng subway sa Pasig kanina. Sa ngayon ay may mga rerouting ng pinaiiral sa bahagi ng Pasig. Madadagdagan pa yan pag itinuloy ang konstruksyon at magtatayo ang DOTR na mga access road. Alam naman natin ang problema sa traffic. The only solution to traffic, the only way to have better mobility is through mass transport. Kaya kami sa LGU, ginagawa namin ng lahat ng pwede namin gawin para makatulong. Kung may delay man, at least hindi sa amin yung delay. Papunta na sa Pasig ang paghuhukay ng tunnel boring machine mula sa Camp Aguinaldo Station. Nasa ilalim na tayo ng White Plains right now. We're expecting the tunnel boring machines to reach Ortigas by 2026, end of 2026.
Dahil sa mga right-of-way issues, tulad dito sa Pasig, delayed na ng 5 taon ang Metro Manila Subway Project. Pero susubukan daw ng pamahalaan na makapagpatakbo kahit 2 istasyon mula Valenzuela hanggang Quirino sa 2028. Susubukan namang mapaabot ang biyahe hanggang Ortigas Station sa 2030 o 2031. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, maaliwalas na panahon pa rin ang inaasahan sa malaking bahagi ng bansa pero huwag pa rin kakalimutang magdala ng payong. Ayon sa Pag-asa, patuloy po nang umiiral ang habagat lalo na sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kasama na ang Babuyan Islands at Batanes. Epekto rin ng habagat ang nararanasang pabugso-bugsong hangin sa ilang lugar sa Metro Manila, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Maaliwalas na panahon ang inaasahan pero posible pa rin umulan dahil sa localized thunderstorms. Batay sa datos ng Metro Weather, bukas ay posible ang light to moderate rain sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Western Visayas bukas ng umaga. Mababawasan yan pagsapit ng hapon. Sa hapon din posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. May gale warning pa rin nakataas sa Batanes, Babuyan Islands at northern coast of Ilocos Norte. Posible ang malalakas na alon doon kaya delikado pa rin maglayag. Good evening mga kapuso! Malapit nang mag-landing sa kanyang childhood dream si Asia's multimedia star Alden Richards na sinimulan na ang kanyang journey para maging isang piloto. Ang kanyang first day high sa aviation school, ichichika ni Nelson Canlas. Meet Cadet Richard Pokerson Jr., flight school student and aspiring pilot. Ibang-iba ito sa buhay ni Alden Richards bilang isang movie and TV star. At first step daw ito para balikan ang isang halos nakaalpas ng childhood dream. I've always been so curious paano lumilipad ang ganong kalaki at kabigat na sasakyang panghimpapawid. Tapos of course, how it's being navigated sa langit, ganyan, from point A to point B, paano nakakarating, paano nagte-take off. Dito sa flight school induction ceremony ni Alden, ikinuwento ng Asia's multimedia star na after 15 years ng kanyang pag-aartista ay mga personal naman niyang ambisyon ang gusto niyang tuparin. Pero ang pagiging piloto pala ay hindi lang basta ambisyon para kay Alden. Since nagkaroon ako ng isip sa mundo, parang meron akong core objective to fulfill my parents' dreams na hindi nila natupad in their lifetime. And surprisingly, kagaya ng showbiz para sa nanay ko, for me, ito naman, dream ni dad for himself, pero eventually nagustuhan ko na rin. Kanina, sinamahan ng GMA Integrated News si Alden sa kanyang full day at school sa Pampanga. Mula classroom hanggang hangar at runway. Kasama ako ni Alden sa kanyang muling pagsubok sa isang flight simulator, kung saan ipina-experience sa kanya ang feels ng real-life situations habang nasa isang umaandar na eroplano. Tulad ng turbulence, mula take-off, mid-flight, hanggang landing. There's no turning back na raw para kay Alden, kaya challenge man daw ang kanyang busy schedule. There's no such thing as a busy schedule when you make time and you have time management. Time management is the key. Definitely this year for ground school, and then tuloy-tuloy na to. This will be a 2-year course, and after I graduate, I'm gonna be able to fly a commercial plane. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nakipagbarilan sa mga pulis ang hold-upper na hinahabol nila matapos mambiktima ng isang estudyante sa Maynila. Ang pag-corner sa kanya. Sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Sa habulan na uwi ang pang-hold up umano ng mga lalaki ito sa isang estudyante sa kanto ng Juan Luna bago maghating gabi nitong Lunes. Ang mga tumugis, mga tauhan ng Manila Police Station 11. Doon sa mga CCTVs po, makikita po na sobrang bilis po ng takbo nila. Actually, parang ang tingin ko nga doon, baka maka-aksidente pa kasi sobrang bilis. Sobrang sakit lang po. Pangiyak-iyak na ikwineto ng estudyante ang pagkuha sa pinaghirapan niyang cellphone at pera. Yung phone po na yun, matagal ko pong pinag-ipunan po talaga. Nagsa-sideline po ako bilang construction o kaya minsan po waiter para po makapag-ipon para po sa pag-online class kasi po sa pag-aaral po. Lalo na pong mga nakaraan po maulan.
Kaya sobrang sakit lang po. Ayun po sana is magiging allowance ko para rin po sa pang-requirements sa pang-school ko po. Anya, hindi na siya nakapalag sa sobrang takot. Tinutukan po ako. Sabi kung hindi ko daw po ibibigay, puputokan daw po nila ako. Nakita po yung ating pulis na parang emergency po yung dating ng humingi ng tulong. Nilapitan kagad nila po. Humingi po siya ng tulong na hinold up na po siya. At gunpoint, tinutukan daw po ng baril. So afterwards po, tinuro niya po kagad yung tumatakbong motor. Hinabol po nila yan sa Muelle de la Industria, dito sa Binondo po. Na-corner na ng mga pulis ang suspect nang mahulog ito sa motorsiklo pero mabilis itong makyat sa MacArthur Bridge. Nung nasa nasa MacArthur Bridge, ma'am, pag-angat doon na siya namutok. Sa inyo? Kaya nag-retaliate na pumutok sa akin. At kahit may tama na sa paa, tumakbo pa rin ang suspect paakyat sa isang truck hanggang makarating sa Manila Hotel. Pumunta siya sa mga damuhan, doon siya nagtago. Nalalam po na kasi ng pangangailangan mo. May tama ka na, nakatakbo ka pa raw. Oo. Bakit? So, wala pong makaligtas mo. Pero hindi na nabawi ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 25,000 pesos at 3,500 na pera. Sinampahan ang suspect ng reklamong robbery at illegal possession of firearms. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, maraming naengganyo sa inaalok na online na temporary certificate of no marriage kung saan pwedeng pansamantalang maging single sa papel kahit kasal. Pero ang tanong, legit ba? Inimbestigahan niya ng inyong Kapuso Action Man. Taong 2012 pa raw hiwalay sa mister ang OFW na itago natin sa pangalang Cynthia. Makaraan ng 2 taong pagsasama. Dahil 9 na taon nang nagtatrabaho sa ibang bansa, agaw pansin daw ang alok na temporary certificate of no marriage online. Nakikita ko po kasi sa group na ang daming nag-o-offer doon, tapos marami din ang nagpapagawa. Hindi ko naman po sana inaano yung Senomar. Ang sa akin lang sana yung mapalaya ko yung sarili ko doon sa marriage na ilang taon nang hiwalay kami. Iniisip ko na magagamit ko yun someday. Tampok sa online post na pansamantala raw magiging single ang mga naikasal na. Kahit kasal ay mabibigyan pa rin umano ng Senomar na galing sa Philippine Statistics Authority o PSA. May pasampol pa silang larawan ng edited Senomar online. Mga kapuso, talamak ang bentahan ngayon online ng mga tinatawag na temporary certificate of no marriage. Pero ang one-time use Senomar, legal ba na gamitin? Dumulog ang inyong kapuso Action Man sa PSA. Ang Senomar po, ang nire-request po ito ng ating mga kababayan na nagdinais magpakasal to check kung talaga pong isang tao ay single or meron na po siyang asawa. Mariing sabi ng PSA, hindi sila nag-i-issue ng temporary Senomar, kaya hindi totoo ang mga iniaalok na ganito online. Once and for all, hindi nawawala yung marriage. So, halimbawa na gusto mong magpakasal at meron ka ng previous marriage, siguro po ang maganda nilang tingnan is yung annulment of marriage. Nagbabala rin ang hensya sa mga nagbabalak kumuha ng tinatawag na temporary Senomar. Pag ginamit yan na halimbawa sa mga embahada natin, ay meron yan, dina-check nila, bina-validate din nila yung Senomar. So si DFA or si embassy, meron silang mga way of trying to validate the authenticity ng record. Once na matingnan po yun at mag-request yung end user ng kopya, i-compare doon sa binigay sa kanila, mahuhuli po sila. Kasi yung marriage hindi naman nawawala yan sa database ng PSA. Payo ng PSA sa mga naengganyo sa alok ng online post. Huwag po tayong basta nagpapaniwala doon sa mga nasa Facebook na mga scams. Maaari niyo pong i-report yan sa PSA para po matulungan namin kayo na hindi kayo maloko. Sinubukan namin kunin ang panig ng nag-post online, pero wala siyang tugon sa amin na deactivate na rin ang naturang online post. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Umabot sa 26,000 apektado ng mga bagyo at masamang panahon sa Pangasinan
ang nahatira ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Taus-puso ang aming pasasalamat sa lahat ng sponsors, donors, volunteers at partners na nakiisa sa Operation Bayanihan. Aabot sa halos 10 bilyong piso ang naitalang pinsala sa infrastruktura ng magkakasunod na pananalasa ng bagyong Krising, Dante at Emong, pati habagat sa buong bansa. Mahigit 1 bilyon dyan ang pinsala sa Pangasinan. Base yan sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pagkalabas ng bagyong Emong noong nakaraang linggo, agad nagtungo ang team ng GMA Kapuso Foundation sa bayan ng Bani para sa ating Silong Kapuso Project. Naghandog tayo roon ng roofing materials para sa ilang tahanan na nawalan ng bubong matapos itaas ang lugar sa signal number 4. Isa si Lola Estrelita sa nakaranas ng bagsik ng bagyo. Pinagtagpi-tagping yero muna ang kanyang bubungan ngayon matapos itong masira. Natakot ba kayo? Opo, pero sumisiksik na lang po ako dyan sa sulok. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Babalik po kami. At bibigyan ho namin kayo ng bubong. Nagtayo rin muna ng maliit na bahay mula sa mga nilipad na yero si Debbie Ann na taga-barangay Poblasyon Alaminos bilang pansamantalang masisilungan. Sobrang lakas na po ng hangin. Tapos, parang magigiba na po yung bahay namin. Bukod dyan, tuloy-tuloy rin ang ating Operation Bayanihan kung saan kabilang sila sa mga nakatanggap ng relief goods. Malaking tulong po itong binigay ng GMA Kapuso Foundation. Hindi po namin akalain na mabibigyan po ang SWAL. Sa kabuuan, 7 bayan sa Pangasinan ang ating nakatira ng tulong sa ilalim ng programa. At ngayong linggo, babalik ang GMA Kapuso Foundation sa Benguet at La Union para mamahagi rin ng tulong. Sa mga nais pang magpaabot ng tulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Mga kapuso, dahil po sa patuloy ninyong pagtitiwala, patuloy din ang pag-arangkada ng GMA Network sa unang 6 na buwan ng taong 2025. Nagtala po ang GMA Network ng 2 billion pesos na net income after tax. Mahigit 3 beses yan ang kita sa parehong panahon noong taong 2024. Ang consolidated revenues naman ng network umabot po sa 10.1 billion pesos. Mas mataas sa kaparehas na panahon noong 2024. Tumaas din sa 9.3 billion pesos ang advertising revenue, kung saan malaki ang ambag ng election-related placements. Gayun din ang mas mataas na revenues mula po sa production services at iba pa. Dahil sa matatag na revenue growth, nakapagtala ang GMA ng 3.8 billion pesos na kita o earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization sa pagtapos ng June 2025. 91% increase yan kumpara po sa nakalipas na taon. Ang magandang performance ng GMA Network ay sumasalamin sa patuloy nitong pagdomina sa nationwide ratings batay sa Nielsen TV Audience Measurement at patuloy ng leadership nito sa digital space.